Kabanata 2221. Matapos ang ilang sandali, nagpaalam si Severin sa Elder at bumalik sa Pearlite Island dala ang mapa ng Fierce Beast Mountain. Matatagpuan ito ilang libong milya ang layo mula sa Grundy Uno Sect at nagsilbing mapanganib na hadlang sa pagitan ng South Sky at Midland. Maaaring sabihing mas mapanganib pa ito kaysa sa Arctic Heights. Pagbalik niya, agad na nagsimula si Severin sa paghahanda para sa paglalakbay. Naghanda siya ng ilang 7th grade healing pills, at pagkatapos ay ibinalik ang kanyang attainment sa pinakamataas na antas. Pagkatapos ipaalam sa kanyang mga asawa ang kanyang plano, umakyat siya sa hangin at nagbago sa isang sinag ng liwanag na nawala sa kalangitan. Naglakbay ng libu-libong milya pahilaga, lumipad si Severin lampas sa iba't ibang anyong lupa. Pagkatapos makatawid sa maraming bundok, ilog, lupain, lungsod, at dynasty, sa wakas ay nasilayan niya ang Fierce Beast Mountain. Sa malayong abot tanaw, ang hanay ng mga bundok ay kahawig ng isang dragon na may sungay na gumagapang sa lupa. Ang mismong presensya nito ay nakakatakot, na parabang isang higanteng ligaw na hayop. Habang papalapit si Severin, mas naging malinaw ang karilagan at lawak ng hanay ng bundok na iyon. Pinabilis niya ang kanyang bilis sa paglipad at sumugod diretsyo sa mga bundok. Hindi naglaon, naramdaman ng kanyang kamalayan ang maraming mabangis na hayop sa paligid ng hanay. Karamihan sa mga ito ay may lakas ng isang warrior king o warrior emperor, na napalipat ng mas malalakas na nilalang doon. Ilang daang milya sa loob ng hanay ng bundok, napalibutan si Severin ng matatayog na tuktok na kahawig ng isang labyrinth ng bundok. Isang nakakalaso na miasma ang naruroon sa lahat ng dako, na bumubuo ng asul at berdeng ulap. Napansin ng divine senses ni Severin ang hindi mabilang na nakalalasan na insekto at malalakas na hayop na nagtatago sa anino ng ulap. Kahit na isa siyang Paragon, nagsimulang bumagal ang bilis ng kanyang paglipad dahil sa nakakasira na katangian ng nakal-alasong ulap. Habang pinagmamasdan niya ang makapal na gas sa paligid, napaisip siya. Totoo ngang karapat-dapat sa pangalan ang Fierce Beast Mountain. Mabagsik na hayop at nakalalason na insekto ay nasa lahat ng dako. Sa sandaling iyon, isang hayop ang umungol sa harap niya. Nang humina ang tunog, nasilayan niya ang isang nether spider na kasing laki ng burol, may armored exoskeleton, na nag-iikot sa kanyang teritoryo mga 10 milya ang layo. Mukhang may lakas ang nether spider na katumbas ng level 9 Royal Saint. Bawat isa sa 8 paa nito ay parang matalim na espada. Nang maramdaman ang pagpasok ni Severin, nagbigay babala ang nether spider at mabilis na nagpakawala ng itim na sinag mula sa kanyang bibig patungo sa kanya. Bumulong si Severin sa sarili, patay ka na dyan, at napangisi sa kapal ng loob ng nether spider. Sa susunod na sandali, lumitaw sa kanyang kamay ang isang bahagharing sinag, at ang Scarlet Sky Sword ay nagtransforma sa afterimage habang tumagos sa kawalan. Direkta niyang itinuro ito sa nether spider na parang kidlat. Bagamat ang nilalang ay may lakas na maihahambing sa level 9 Royal Saint, naputol ito sa kalahati ng madali lamang. Mabilis na lumapit si Severin sa walang buhay na nether spider at hinukay ang ulo nito upang kunin ang essence. Humanga siya sa kumikislap na beast essence sandali, at inilagay ito direkta sa kanyang storage ring. Hindi na gaanong mahalaga kay Severin ang 5th grade demon essences. Matapos mapatay ang nether spider, nagpatuloy si Severin sa mas malalim na bahagi ng Fierce Beast Mountain. Lalong naging makapal ang nakal-alasong miasma habang mas lumalalim siya, at kasabay nito ay lumalakas din ang mga mababangis na hayop. Hindi naglaon, nakasalubong niya ang mga nilalang na nasa 8th at 9th levels ng Warrior Emperor, at pati na rin ang mga Paragon level na beasts. Naging seryoso ang ekspresyon ni Severin, at masigasig niyang sinuri gamit ang kanyang divine senses ang paligid para sa anumang panganib. Sa loob ng puso ng Fierce Beast Mountain, mga 100 milya ang layo mula kay Severin, may mga practitioner na nakasuot ng itim na robes na may emblem na gar na maingat na naglalakbay sa mapanganib na teritoryo at dumadaan sa makapal na ulap. Ang grupo, na binubuo ng humigit kumulang 10 individual, ay pinamumunuan ng isang binatang nakasuot ng marangyang black robe. Nagpapalabas siya ng nakakasupol na kapangyarihan na katumbas ng level 9 Supreme Saint, ngunit wala siyang braso.
Makikilala ni Severin ang walang braso na individual na iyon bilang si Sean, ang prodigy ng Gar. Kasama ni Sean ang dalawang elders na parehong level 2 paragons. Habang naglalakbay sa nakalalasong miasma, halatang naiinis si Sean at nagtanong, "Matagal na tayong lumilipad sa makapal na ulap na ito, Uncle Hasa. Gaano na tayo kalayo sa mga sinaunang ruins ng evil practitioners?" Maginhawa siyang sinagot ng elder na si Hasa, "Malapit na tayo." Nakita niya ang kawalan ng pasensya ni Sean. Nagpatuloy si Sean sa paglalakbay ng may pag-aalangan, sa mas malalim sa Fierce Beast Mountain. Ang layunin ng ekspedisyon ay makahanap ng bagay na makakatulong upang mapalitan ang nawawalang braso niya, na pinutol ni Severin sa nakaraang engkwentro sa Arctic Heights. Ang natitirang chaotic swordwheel sa naputol na braso ay nagdulot kay Sean ng matinding sakit, at walang paraan upang mapaalis ito dahil tila nakabaon sa kanyang buto. Nang ibalik niya ang braso sa bahay, napansin niyang nawala na ang karamihan ng life force nito, kaya't magiging mapanganib na muling ikabit ito sa hinaharap. Upang mapanatili ang status ni Sean bilang prodigy, pinili ng Gars na pansamantalang isil ang naputol na braso habang naghahanap ng paraan upang maikabit muli ito. Nang suriin ng kanyang ama ang mga tala ng pamilya, natuklasan niya ang impormasyon mula sa libu-libong taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, sinaliksik ng Gars ang Fierce Beast Mountain at natuklasan ang mga ruins ng sinaunang evil practitioners. Isa sa kanilang natagpuan ay ang tinatawag na Chaotic Evil Practitioner's Arm, isang nakakatakot na entity na patuloy na nagtataglay ng life force kahit na libu-libong taon na ang nakalipas mula nang maputol ito. Ang potensyal na benepisyo ng paglipat ng braso sa katawan ni Sean ay nakaka-excite isipin. Maaari nitong palakasin ang kakayahan ni Sean, at ibalik ang karangalan sa Gars. Hindi makakakuha ng ganitong teknik ang karaniwang practitioners, at tanging mga prodigy mula Season at Lance Bannercut lamang ang may karapatang matuto nito sa Sacred Land. Sa madaling salita, ang sinaunang evil practitioner na namatay sa 100 Beast Range ay malamang nagmula sa isa sa dalawang states na iyon. Isang grupo na binubuo ng 100 elite disciples at 2 Paragon-level elders ang naglakbay patungo sa Fierce Beast Mountain upang hanapin ang Chaotic Evil Practitioner's Arm. Ang paglipat nito sa katawan ni Sean ay maaaring magbigay sa kanya ng pagkakataon na magmana ng techniques mula sa alinman sa 2 dakilang evil sacred lands. Nagpakita si Sean ng ekspresyon ng pagkasuklam habang pinagmamasdan ang bluish-green na ulap sa paligid niya at naramdaman ang hindi mabilang na mga creepy crawlies sa kanyang mga paa. Sa kabila ng kanyang pagkasuklam, tahimik na sinunod ni Sean ang kanyang clan elder at pinigilan ang kanyang pagkamuhi sa lugar sa pamamagitan ng pagtutok sa layunin ng ekspedisyon. Lumabo ang kanyang mukha nang maramdaman niya ang banayad na sakit mula sa sugat sa kanyang kanang braso at balikat, kasama ang parasite swordwheel na nakabaon sa sugat. Severin, bulong ni Sean sa kanyang sarili, na nagnais na wala ng iba kundi punatan si Severin. Simula nang putulin ni Severin ang kanyang braso sa Arctic Heights, naging paksa si Sean ng pangungutya at chismis sa mga practitioner ng South Sky. Ang kanyang nakakaawang pagtakas ay naging usap-usapan sa buong lugar. Mas masahol pa, ang natitirang swordwheel ay pumipigil sa kanyang braso na muling ikabit, na naglalagay sa panganib ng kanyang posibilidad na makamit ang Paragon. Kung hindi yun nangyari, ang mga resources ng kanyang clan at ang kanyang likas na talento ay sanay nagtulak sa kanya patungo sa Paragon noon pa man. Mabuti na lamang at natuklasan ng kanyang pamilya ang isang sinaunang teksto na nagdetalye ng posibleng paraan upang maikabit muli ang kanyang braso. Nagtanim si Sean ng malalim na galit kay Severin mula noon sa nangyari sa Arctic Heights. Ang mismong alaala ng kanyang kahihiyan ay nagpapaapoy sa kanyang damdamin. Nagngingit-ngit siya sa galit at nangako na pagpapabayarin si Severin kapag nagtagpo sila sa Starry Sky Battle Space. Tumingin siya sa elder sa kanyang tabi at nagsabi, "Dali na, Uncle Hasa. Kailangan nating hanapin ang Chaotic Evil Practitioner's Arm sa lalong madaling panahon. Kailangan ko ng panahon para masanay dito bago pumasok sa Starry Sky Battle Space. Wala akong ibang nais kundi ipadama kay Severin ang pagkatalo sa aking mga kamay." Naramdaman ni Hasa ang tindi ng determinasyon ni Sean at masayang sinunod ito.
Naalala niya kung paano nalugmok si Sean sa depresyon matapos ang mga pangyayari sa Arctic Heights. Mahirap para kay Sean na tanggapin ang pagkatalo, at naging anino siya ng kanyang dating sarili. Ang tanging ginagawa niya ay magpahinga, matulog, o uminom para takasan ang lungkot. Ang sigla niya sa attainment ay nawala, at kahit ang breakthrough sa level 9 Supreme Saint gamit ang mga breakthrough pills ay hindi sapat upang maibalik ang kanyang fighting spirit. Maraming elders ang nabahala na masasayang lang ang brilliant potential ni Sean kung magpapatuloy siyang maging matamlay. Dahil dito, inayos nila ang ekspedisyon patungo sa Fierce Beast Mountain nang malaman ang tungkol sa Chaotic Evil Practitioner's Arm, at umaasang muling mababalik ang kanyang passion para sa attainment. Kaya naman nakakaaliw na makita si Sean na bumalik sa dating sigla bago pa man matagpuan ang kamay. Ngumiti si Hasa, mabuti na makita ang iyong kasiglahan. Ang isang pagkatalo ay maliit lang sa kabuuan. Basta mahanap natin ang Chaotic Evil Practitioner's Arm para sa iyo, makakapagpatuloy ka ng maayos patungo sa Paragon. May oras ka pa para patayin si Severin sa Starry Sky Battle Space. Isang elder pa na may attainment na level 2 Paragon ang sumang-ayon. Tama si Hasa, sabi nga nila, failure is the best teacher. May talento ka at may element constitution. Kung mababawi mo ang tiwala sa sarili at malampasan ang lahat ng balakid sa iyong daraanan, makakamit mo ang maraming bagay kapag pinagsama sa Chaotic Evil Practitioner's Arm. Bagaman hindi maituturing na Divine Constitution ang Chaotic Evil Practitioner's Arm, ang lakas nito ay maihahambing sa karamihan ng Divine Constitutions. Pagkatapos ng lahat, nabuo ito gamit ang techniques ng Evil Sacred Land, na matatagpuan lamang sa Season at Lance Bannercut. Hindi binibigyang halaga ng Evil Practitioners ang natural talent, dahil ang may-ari ng Chaotic Evil Practitioner's Arm ay maaaring gamitin ito upang absorbahin ang kakayahan ng iba para sa sarili. Kaya maraming nag-iwas sa Evil Way of Attainment. Ang pagbibigay ng katiyakan ng mga elders ay nagpataas ng determinasyon ni Sean, at na-imagine na niya ang pagsasanib sa Chaotic Evil Practitioner's Arm at paghihiganti kay Severin sa Starry Sky Battle Space. Ilang daang milya ang layo mula kay Sean, hawak ni Severin ang kanyang mapa at mabilis na tinahak ang nakamarkang ruta. Sa kanyang paglalakbay, nakaharap niya ang maraming mabangis na halimaw na katumbas ng level 9 Supreme Saints. Sa kabutihang palad, sapat ang kanyang lakas upang harapin sila ng mabilis. Itinuturing ang Fierce Beast Mountain bilang isang ipinagbabawal at mapanganib na lugar sa South Sky. Tanging mga practitioner na walang takot o walang iniwan ang buhay ang maglalakas loob na pasukin ang kabuuan nito. Karaniwan, ang mga ordinaryong practitioner ay nag-iikot lamang para maghanap ng spiritual treasures at medicinal herbs nang hindi masyadong lumalalim, dahil ang mas malalim na paglalakbay ay magdudulot ng pakikipagtagpo sa toxic miasma at posibleng pakikipaglaban sa mga halimaw na maihahambing sa lakas ng Paragon. Bagaman ang Fierce Beast Mountain ay nagbibigay daan patungong Midland, walang sinuman ang handang dumaan sa lahat ng panganib na iyon, lalo na't may mga teleportation formations na ginawang hindi na kinakailangan ang ganitong paglalakbay. Tiningnan niya ang mapa at napansin na papalapit na ang kanyang destinasyon. Isang alon ng ginhawa at kasabikan ang damaloy sa kanya habang sinabi, "Papalapit na ako." Sa kabila ng kanyang second level Paragon attainment, hindi maialis ni Severin ang takot sa Fierce Beast Mountain. Ang posibilidad na makatagpo ng halimaw na may lakas ng Royal Paragon ay naglalagay sa buong ekspedisyon sa panganib, kaya't kinakailangan ang matinding pagbabantay. Ang pagdaan sa 100 milya ay maaaring magawa sa parehong oras na inilalaan niya upang inumin ang kalahating tasa ng tsaa. Isang lambak na nababalot ng berde at nakal-alasong ulap ang lumitaw sa abot tanaw, at ang malawak nitong sakop, na may matatarik na bangin at magkakrus na bangin ay tila isang malalim na sugat na idinulot sa lupa. Habang tinutukoy niya ang posibleng lokasyon ng spiritual flame at naghahanda sa pagbaba, nakaramdam si Severin ng palatandaan ng labanan mula sa lambak. Isang matinding ugong ang sumunod, na nagbukas ng butas sa nakal-alasong ulap. May mga tao roon. Nagulat sa nakita niya, pinanatili ni Severin ang kanyang balanse at nanatiling alerto sa paligid. Pinalawak niya ang kanyang divine senses at sinilip ang bukas na nakal-alasong ulap. Agad niyang natukoy ang pinagmulan ng labanan.
Isang humanoid snake na halos 10 talampakan ang taas, na nababalot sa berdeng kaliskis na armor, at nagpapalabas ng aura ng isang Paragon level na practitioner ay nakikipaglaban sa halos 12 tao. Lumala ang ekspresyon ni Severin nang maunawaan niyang may nakarating sa lugar bago siya. Habang pinagmamasdan ng labanan, nakilala niya ang isang pamilyar na mukha sa grupo ng mga tao. Sean, ungol ni Severin sa kanyang sarili na nagulat. Napansin niya ang salitang Gar sa kanilang mga robes at naisip na sila ay mula sa Gars. Sila ay tiyak na mula sa Gars. Naramdaman niya ang halo ng sorpresa at kawalang makapangyarihan sa kung gaano kaliit ang mundo, at kung gaano kamangha-mangha na masalubong niya si Sean sa Fierce Beast Mountain. Bahagyang napawi ang tensyon ni Severin nang matukoy niya na ang pinakamalakas sa Gars ay level 2 Paragon lamang. Kung kakaharapin niya ang level 4 o level 5 Paragon, baka mapilitan siyang tumakas para sa kanyang buhay. Habang muling nakapokus, isang sigaw ang dumating mula sa lambak at umalangaw-ngaw sa kanyang pandinig. Sino ang nagnumanman sa amin? Ipakita ang sarili. Kabanata 2225. Naramdaman ni Zia Gar, isa sa mga elder na nagbabantay kay Sean, na mayroong nagnumanman sa kanila gamit ang divine senses dahil bigla siyang nakaramdam ng kilabot sa buong katawan. Bilang level 2 Paragon, agad siyang naging alerto nang maramdaman ang kakaibang pangyayari. Agad niyang ni-channel ang kanyang attainment sa kanyang tinig at sumigaw patungo sa kalangitan sa kabila ng lambak. Tumaas siya sa himpapawid, at ang kanyang katawan ay sumilay sa nakalalason na ulap habang ang kanyang mga kamay ay naglalabas ng espiritual na liwanag. Sa susunod na sandali, iniunat niya ang kanyang kamay patungo sa direksyon ni Severin at inikurba ang mga daliri na parang kuko. Isang matinis na tunog ang umalangaw-ngaw habang hinati ng kanyang kamay ang paligid ng espasyo, nagpalabas ng bumubuhos na elemental energy na nagtanggal sa nakalalasong ulap. Mabilis na nagregroup ang natitirang Gars habang nakikipaglaban sa humanoid snake sa lambak. Ang natirang Paragon level na elders ay tinutukan ang nilalang, at nagdulot ng malalakas na pinsala bago bumalik kay Sean at nagpatupad ng depensibong poster. Kasabay nito, pinakawalan nila ang kanilang divine senses upang bantayan ang buong paligid. Ang walang pinipiling paggamit ni Zia ng combat techniques ay nag-iwan kay Severin ng kaunting pagpipilian kundi kumilos din. Itinaas niya ang kamay at pinutol ang malaki nitong kamay gamit ang matalim na sword energy. Wala nang saysay na itago ang kanyang presensya matapos ang kanyang pag-atake, kaya dahan-dahan siyang bumaba mula sa itaas at nagposisyon sa ibabaw ng lambak. Tumingin si Severin sa alerto na si Zia at sinabi ng walang emosyon, hindi yun kinakailangan. Hindi ko inakala na magiging ganito kaagresibo ang Gars na atakihin pa ako dahil lamang dumadaan. Hindi alam ni Zia kung sino si Severin, at nagkunot ang kanyang noo nang matuklasan niyang hindi niya maramdaman ang attainment ni Severin. Karaniwang indikasyon iyon na mahusay ang kabilang panig sa pagtatago ng spiritual energy, o mas mataas ang kanilang level ng attainment. Sa alinmang paraan, wala si Zia na interes na palalain pa ang sitwasyon. Ang kanilang pangunahing misyon, sa katunayan, ay magpatuloy sa malalim na bahagi ng Fierce Beast Mountain. Ang karagdagang labanan ay maaaring gisingin ng mga natutulog na Paragon level beasts, o baka maka-attract pa ng atensyon mula sa mga Royal Paragon level beasts. Nang sabihin ni Severin na siya'y simpleng dumadaan lamang na practitioner, handa nang palampasin ni Zia siya nang biglang narinig ang isang nakamamatay na sigaw sa kanyang pandinig. Severin, ikaw iyon. May madilim na ekspresyon si Sean at nagpakita ng nakakatakot na titig kay Severin. Hindi niya inakala na makikita niya ang kanyang kaaway sa Fierce Beast Mountain, sa lugar pa. Kaagad niyang naalala ang kanyang trahedyang pagkatalo sa Arctic Heights, na nagdulot sa kanya upang magnitngit at isigaw ang pangalan ni Severin sa pinakamalamig at pinakamatinding mapanirang tono. Kung kaya ng kanyang paningin na pumatay ng tao, ilang ulit nang namatay si Severin sa ilalim ng kanyang tingin. Hinarap ni Severin ang matalim na titig ni Sean at sumagot ng kalmado, "Oh, ikaw pala. Pwede mo bang ipaliwanag kung bakit nandito kayong lahat sa Fierce Beast Mountain?" Hindi na maitago ni Sean ang matinding pagnanais na pumatay sa kanyang puso. Biglang namula ang kanyang mga mata,
at bahagyang nanginginig ang buong katawan niya habang naglalabas ng aura ng isang gutom na lobo. Bumalik sa kanyang isipan ang alaala ng mga paghihirap na ipinataw sa kanya ni Severin. Habang nakatingin siya sa nag-iisang anyo ni Severin, naramdaman niya ang isang kakaibang sigla kasabay ng matinding hangarin na pumatay. Noong insidenteng iyon sa Arctic Heights, dumating si Oscar mula sa Grundy Uno sect sa tamang oras upang pigilan ang pagkamatay niya kina Guano mula sa Dayform sect at Fabian. Ang alaala na iyon ay naging mitya na nagpasiklab sa aura ni Sean. Umakyat siya mula sa lambak at agad na lumapit kay Hasa. Wala sa kanila ang nakakaalam na naabot na ni Severin ang level 2 Paragon, dahil hindi pa nakakarating ang balita ng resulta ng torneo ng Grundy Uno sect sa Gars. Nakaramdam si Sean ng kapanatagan sa piling ng kanyang mga elder. Tumitig siya ng galit kay Severin at umungol habang ninunguya ang kanyang mga ngipin. Tahimik na nagpadala si Sean ng mensahe sa dalawang elder. Hasa, Zia, nararamdaman ba ninyo kung may kasama siya? Agad na umiling si Zia at sumagot ng pareho. Ipinalawak ko ang aking divine senses ng ilang dosenang milya, at wala akong naramdaman na bakas ng ibang practitioner. Naniniwala ako na mag-isa siya. Ngumiti si Sean sa tuwa at tumitig kay Severin ng malamig. Pinili mo talaga ang landas na ito. Nais niyang sabihin kay Severin, "Oh, kamusta ang pagbabalik ng kapalaran?" Mula nang matalo siya sa kamay ni Severin, naging katatawanan siya ng South Sky, na lalo pang nagpaliyab sa kanyang pagnanasa ng paghihiganti. Pinrotektahan ni Oscar si Severin sa Arctic Heights ilang buwan na ang nakalipas, kaya ang kawalan ng kakampi ni Severin ay labis na nagpasaya kay Sean, dahil nakakita siya ng pagkakataon na sa wakas ay makakamit niya ang kanyang paghihiganti. Kasama ang dalawang level 2 Paragons at isang dosenang Supreme Saints, naramdaman ni Sean na mas malakas siya ngayon kumpara noon sa Arctic Heights. Naabot na niya ang level 9 Supreme Saint na malayo ang lakas kumpara sa dati niyang antas sa Arctic Heights. Samantala, tinansya niya na ang lakas ni Severin ay nasa perfect stage level 9 Supreme Saint lamang. Matatandaan na nakamtan lamang ni Severin ang breakthrough sa level 8 Supreme Saint sa Arctic Heights, at 2 o 3 buwan ay malamang na hindi sapat upang magkaroon ng malaking pag-unlad kahit gaano kahusay ang kanyang talento. Pagkatapos ng maikling sandali, pinakawalan ni Sean ang kanyang fighting spirit at hinimok ang dalawang elder, "Pumatay kayo sa kanya para sa akin. Ang kanyang kamatayan lamang ang paraan upang makausad ako sa buhay." Tumingin si Sean kay Severin na may marahas na ngiti at sinabi, "Sumuko ka na at maaaring tapusin ko ito ng mabilis para sa iyo." Ang kumpiyansang ito ni Sean ay nagdulot ng kaunting mapaglarong ngiti kay Severin habang nagtataka kung saan nakuha ni Sean ang ganitong katapangan. Naisip niya na maaaring dahil ito sa dalawang Paragons na nasa tabi ni Sean. Inisip ni Severin na hindi alam ng Gars ang kanyang panalo kay Carl sa torneo ng sekta at base lamang ang kanilang paghuhusga sa kanyang lakas 2 o 3 buwan na ang nakalipas. Naramdaman ni Sean ang pangungutya sa ngiti ni Severin. Biglang sumiklab ang galit sa kanyang kalooban, at kinailangan niyang huminga ng malalim upang mapigilan ang lumalaking puot. Huminga siya ng malalim at sinabi ng may panlilibak, "Tingnan natin kung makakatakas ka mula sa dalawang Paragons na kasama ko ngayon." Kalmado namang sumagot si Severin, "Ang level 2 Paragons ay hindi talaga nakakatakot sa akin." Sumabog si Sean sa galit at sumigaw, "Tumigil! Sino ka ba sa palagay mo?" Parehong Paragons sina Zia at Hasa, at bagamat maaaring hindi sila ang pinakamalakas sa Gars, itinuturing pa rin silang mabagsik dahil sa kanilang level 2 Paragon na antas. Naniniwala si Sean na kahit kayang talunin ni Severin ang mga kalaban sa mas mataas na antas, imposible pa rin ito laban sa isang Paragon. Pinigilan ni Sean ang kanyang galit at magalang na hiningi sa kanyang dalawang elder, "Taos puso kong inaasahan na mapagkakatiwalaan ko kayo na harapin siya para sa akin." Yumuko si Zia at tumutok ang mga mata kay Severin, naniniwala na parang patay na ito. Pagkaraan ng sandali, pinakawalan niya ang aura ng kanyang antas, at bumuo ng isang marahas na sonic boom na umalingaw-ngaw sa kalawakan. Umakyat siya sa kalagitnaan ng hangin at tumingin kay Severin ng mayabang. "Ikaw ang pumutol sa braso ng aming tagapagmana sa Arctic Heights, hindi ba? Iaalok kong tapusin ka agad kung ititigil mo ang paglaban."
Kung hindi, lumapit si Zia ng isang hakbang at sa ilang sandali, napalapit na siya kay Severin. Umaapaw ang kanyang spiritual energy sa buong lakas, at ang kanyang layunin na pumatay ay tila naging matibay at buo. Naglakbay ng mag-isa si Severin, gaya ng nakumpirma ni Zia nang gamitin niya ang kanyang divine senses upang suriin kung may dalabang kakampi si Severin. Para kay Zia, iyon ay isang napakawalang hiya at hangal na hakbang, lalo na't pinagtatawanan siya ni Severin bilang level 2 Paragon. Naisip niya na baka may maling paniniwala si Severin na kayang lampasan ang maraming antas dahil lamang sa pagiging henyo. Ngumisi si Zia at naglakad patungo kay Severin. Ang pressure na inilalabas niya ay bumagsak kay Severin na parang malakas na alon. Napangiti si Severin nang makita si Zia na papalapit. Agad niyang naunawaan na hindi pa nila alam ang kanyang tunay na antas, at inakala nilang stuck pa siya sa Supreme Saint. Hehe, ialok ko rin na tapusin kayo agad kung titigil kayo sa paglaban. Bungad ni Severin at tumingin ng kalmado kay Sean na puno ng sigla. Sumabog sa tawa si Zia at pinagtawanan ng banta ni Severin. Ngumiti siya ng mabagsik at umungol, maghihinayang ka rin agad. Pagkatapos ay bumaba si Zia mula sa itaas na parang isang agila na sumisilip sa hangin. Sa isang kisap mata, napalapit na siya ng 30 talampakan kay Severin. Hinagis niya ang kanyang kamao, at isang liwanag ang tila bumalot sa kanyang katawan. Ang makinang na spiritual energy mula sa kanyang kamao ay nagpakita sa kanya na parang isang banal na nilalang na hawak ang araw, buwan, at mga bituin sa iisang katawan. Tumama ang sinag ng matindi kay Severin, at nagdulot ng malakas na pagsabog. Nang inig ang enerhiya at dugo ni Severin sa epekto at nag-transform sa isang makapangyarihang puwersa. Sa isang split second na iyon, ang mga butas sa kanyang katawan ay napuno ng walang hanggang dugo at enerhiya. Isang dalisay na puwersa ng pisikal ang damaloy sa kanyang katawan, na pinupuno ang matitibay niyang kalamnan ng pambihirang lakas. Kasunod ng pagsabog ng lakas sa kanyang energy center, bawat hibla ng katawan ni Severin ay nilamon ang nakapaligid na spiritual energy na may kasakiman, na bumuo ng anyo ng isang dragon. Nang matapos iyon, napangiti siya at tinamaan si Zia ng isang suntok. Isang shockwave, kasabay ng nakaririnding ungol, ang nabuo. Agad na winasak ng nakakatakot na lakas pisikal ni Severin ang atake ni Zia, at ang natitirang bakas ng enerhiya ay tumama kay Zia na parang walang nabawas na puwersa. Ang suntok na iyon ay may bigat na parang bundok, at ang dumadaloy na enerhiya ay naghatid ng matinding tama sa dibdib ni Zia habang pinasok nito ang depensang aura sa harap niya. Nagulat si Zia sa kontra-atake, at naramdaman niya ang pagkabasag ng ilang tadyang. Isang hindi matiis na sakit ang damaloy sa kanyang mga panloob na organo, at lumabas ang isang bungkus ng dugo mula sa kanyang bibig. Kahit na napagtanto niyang may kakaiba, pinataas ni Zia ang kanyang pagsisikap at umatras ng ilang dosenang talampakan upang lumikha ng distansya sa pagitan niya at ni Severin. Ang sagupaan, kahit maikli, ay nagpatunay sa kanya ng nakakatakot na lakas pisikal ni Severin. Ang enerhiya na kasing tindi ng nakapaligid na puwersa, kasama ang kapangyarihan na maihahambing sa isang tunay na dragon, ay nag-iwan kay Zia sa pagkagulat. Pinunasan ang dugo sa sulok ng kanyang bibig at sumumpa sa sarili, peste. Hindi siya isang Supreme Saint. Kahit ang isang Supreme Saint na nagpakadalubhasa sa pisikal na pagsasanay ay, sa pinakamasama, kasing lakas lang ng mediocre quality spiritual treasure. Ngunit nalampasan na ni Severin ang lakas pisikal na iyon. Naramdaman ni Zia ang pagbabago ng puwersa na lumampas sa 10,000 kilo. Nakakagulat, sa totoo lang. Ang kanyang lakas ay lampas na sa inaasahan para sa karaniwang Supreme Saints. Napagpasyahan ni Zia na si Severin ay dapat hindi bababa sa level 2 Paragon tulad niya. Mas nakagulat pa ito dahil si Severin ay level 8 Supreme Saint lamang noon sa Arctic Heights. Sa ibang salita, nakamit ni Severin ang breakthrough mula level 8 Supreme Saint hanggang level 2 Paragon sa loob lamang ng 2 buwan. Ang isang breakthrough sa loob ng 1 buwan ay hindi naririnig. Ang ganitong tagumpay ay imposible kahit para sa isang prodigy. Bagamat nagduda si Zia sa ganitong pag-iisip, ang sakit mula sa kanyang sugat ay nagpapatunay na tama ang hula niya.
Hindi kayang saktan ng isang Supreme Saint ang isang Level 2 Paragon lamang gamit ang pisikal na lakas. Bilang isang bihasang mandirigma, nanginginig pa rin siya sa takot. Nang masaksihan ang laban ni Zia at makita ang pinsala sa kanyang kasama, biglang nagbago ang ekspresyon ni Hasa. Napag-alaman niya na mas malakas si Severin kaysa sa isang Supreme Saint, kaya agad niyang napagpasyahan na kailangan niyang lisanin ang tabi ni Sean upang tulungan si Zia. Sa kalagitnaan ng hangin, kinuha ni Hasa ang isang 5 talampakang mahabang gintong espada mula sa kanyang energy core. May aura ito ng superior quality spiritual treasure at naglalabas ng malakas na malevolent aura. Gamit ang spiritual treasure, inilunsad ni Hasa ang kanyang atake, hinihiwa pababa upang palabasin ang daan-daang gintong sinag ng espada. Bawat sinag ay umaabot ng daan-daang talampakan, at tila mga makinang na gintong linya na hinihiwa ang kalangitan. Ang malevolent energy sa loob nito ay kayang magbigay ng kilabot sa anino ng kahit sinong kalaban. Ang matinding aura na nagmumula dito ay sumira sa nakapaligid na espasyo at lumikha ng malalaking bitek sa kawalan. Ngumisi si Severin sa nakitang mga matatalim na sinag ng espada at kalmado niyang bungad, "Ang tapang mo na hamanin ako gamit ang maliit na teknik na ito." Mabilis na nagliwanag ang kalangitan nang itaas ni Severin ang kanyang kamao at ilunsad ang makinang na True Sun Fist. Ang daan-daang sinag ng espada ni Hasa ay nawasak at napaliit hanggang sa mga kislap bago pa man ito makarating kay Severin. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Hindi nagtagal, naramdaman ng iba pang mga disipulo ng Gar sa itaas ng lambak na may kakaiba. Ang pagsanib ng 2 elder ng kanilang angkan laban sa isang kalaban ay nagpapaalam sa kanila na si Severin ang kanilang pinakamatinding kaaway mula nang pumasok sila sa Fierce Beast Mountain. Karaniwan, sa ganitong sitwasyon ay nangyayari lamang kapag humaharap ang mga elder ng angkan sa isang malakas na kalaban. Parehong level 2 paragons ang 2 elder, at ang tanging kalaban na makakapilit sa kanila sa ganitong sitwasyon ay malamang isang tao na nasa parehong antas ng lakas. Nakabuo rin ng parehong conclusion si Sean, ngunit hindi niya matanggap na nangyayari ito. Hindi ito posible. 2 buwan lamang mula ng kanilang enkwentro sa Arctic Heights, at kahit gaano kagaling ang talento ay hindi makapagpapaliwanag kung paano makakagawa si Severin ng higit sa isang breakthrough mula noon. Ang ganitong tagumpay sa maikling panahon ay hindi naririnig sa Blue Realm. Hindi tulad ng breakthrough mula Royal Saint hanggang Supreme Saint, ang breakthrough mula Supreme Saint hanggang Paragon ay nangangailangan ng pakikasama sa kapangyarihan ng langit at lupa. Karaniwang nananatili sa stagnation ang ordinaryong mga practitioner sa loob ng maraming taon o marahil daan-daang taon. Kahit ang pinakamahuhusay na talento ng South Sky tulad ni Carl, Simeon, at iba pa ay nangangailangan ng 1 o 2 taon upang maabot ang Paragon. Hindi maiisip na makalaktaw si Severin sa ganitong kalawak na agwat sa loob lamang ng 2 buwan. Agad na tinanggihan ni Sean ang posibilidad, ngunit nag-ingat siya at mabilis na lumipad ng ilang milya kasama ang iba pang disipulo upang makapagtatag ng ligtas na distansya. Lumala ang ekspresyon ni Hasa nang sumali siya kay Zia sa kalangitan at masaksihan ang interception ng kanyang atake. Nang makakahinga na si Zia, naglabas siya ng isang berdeng palad na kasinlaki ng palayok na naglalabas ng spiritual light. Pagkatapos mailabas ang kayamanan, maingat na tiningnan ni Zia si Severin at nagsalita ng may bahagyang pagbabanta. "Ipinapalagay ko na ito ay isang hindi pagkakaunawaan at iminumungkahi ko na maghiwalay na tayo. Ipapanggap natin na walang nangyari kung aalis ka ngayon." Naka-standby na si Zia laban kay Severin pagkatapos ng maikling sagupaan. Tumitibok ang kanyang puso at unti-unting naramdaman ang takot. Ang pag-angat ni Severin mula level 8 Supreme Saint hanggang Paragon ay isang tagumpay na kahit sa mga sacred lands ng Midland ay hindi kayang abutin. Maaari lamang niyang pagdalamhatiin ang kanyang malas matapos hindi sinasadyang mahimok ang isang napakalakas na kalaban. Ang kanyang misyon na samahan si Sean sa paghahanap ng chaotic evil practitioner's hand ay nagkaroon ng hindi inaasahang komplikasyon. Mas madali sanang harapin kung si Severin ay isang Supreme Saint, sapagkat sapat na ang kanilang lakas bilang 2 tao ni Hasa upang talunin kahit isang prodigy.
Sa kasamaang palad, ang kakayahan ni Severin na saktan siya gamit lamang ang purong lakas pisikal ay tanda na si Severin ay hindi bababa sa Paragon. Higit pa rito, ang katayuan ni Severin bilang disipulo ng Grundy Uno sect at ang kanyang mastery sa iba't ibang teknik ay nagpaalala kay Zia na magiging mahirap itong harapin kahit na may tulong si Hasa. Walang malaking agwat sa kanilang lakas at sa kay Severin. Naniniwala na mas mabuting mag-ingat kaysa magsisi, pinili ni Zia na huwag na makipag-engage pa at iwasan ang hindi kinakailangang labanan. Ang kanyang pagsuko, gayunpaman, ay naging sorpresa sa mga disipulo ng kanilang angkan. Ano ang nangyayari? Bakit siya nagmumungkahi na maghiwalay na lang sa isang kaaway na pinutol ang braso ng ating young master? Kabanata 2230. Pagbalik namin, sabi ng isang disipulo, hihingin ko sa ating pamilya na hingin ang paliwanag mula sa dalawa. Karamihan sa mga disipulo ay nakasaksi sa nangyari sa Arctic Heights, at ang mapait na pakiramdam ng pagkabigo ay hindi nila malilimutan. Ang makita ang dalawang elder ng angkan na sumusuko kay Severin ay nag-iwan sa kanila ng pagkabigla at galit, at si Sean ay nakiramdam ng parehong bagay. Pinalakas niya ang kamao sa kanyang braso na hindi naputol, nakinistis ang kanyang mga kuko sa kamay, at tumitig kay Severin ng may madilim na ekspresyon. Nagbulong siya sa sarili, "Peste ka, Severin." Dahil sa desisyon ng mga Gar elders na iwasan ang anumang labanan, naisip ni Severin sa sarili niya ng may pagtataka, mukhang may ilang matatalinong tao sa Gars. Mukhang nahulaan nila ang aking antas mula lamang sa lakas ng aking katawan. Hindi naman mahalaga iyon, syempre. Kaaway siya ng Gars, at ang pagtanggap sa kanilang ipinapalagay na tumigil sa pakikipaglaban ay maaaring hindi katapusan ng kanilang sama ng loob sa kanya. Hindi siya makakasiguro kung babaguhin nila ang isip nila sa susunod at magpapadala ng mas malalakas na tao upang harapin siya. Umalis si Severin nang hindi nagbigay alam kay Oscar at sa iba pang Pickmasters, kaya may panganib na siya'y mapatay kung ang ilan sa mas malalakas ng Gars ay sasakupin siya sa Fierce Beast Mountain. Bukod dito, napunta siya sa partikular na lambak upang hanapin ang Fire of Nine Ghosts at nagkataon na naroon ang Gars. Ang tanging paliwanag ay mayroong bagay sa lambak na iyon na gusto rin nila. Hindi niya balak umalis at hayaan lamang silang kunin ang bagay na hinahanap niya. Ngumisi si Severin, maghiwalay ng landas. Medyo mayabang ang hiling na iyon kung kayo ang nagsimula ng lahat. Nagkaroon ng masamang kutob si Zia nang ipahayag ni Severin ang kanyang hindi pagsang-ayon. Nauunawaan niya na tiyak ang labanan, at alam niya na wala siyang ibang pagpipilian kundi ilabas ang lahat at nagpalitan ng tingin kay Hasa. Sa susunod na sandali, ang maliit na berdeng palayok sa kamay ni Zia ay biglang nagbuga ng banal na liwanag na pinuputol ang mismong tela ng espasyo. Ang sinag ay tinutok kay Severin at nagbanta na wakasan ang kanyang buhay. Samantala, ang anyo ni Hasa ay naglaho sa isang kisap mata at naghanda sa kanyang atake. Ngumisi si Severin nang makita niyang kumilos na sila pareho. Nagpasya siyang hindi nasupulan ang kanyang spiritual energy at inilabas ang kanyang level 2 Paragon na antas. Itinaas niya ang kamay, kinuha ang Scarlet Sky Sword, at tinutukan ng liwanag ng espada si Hasa. Kasing bilis ng kidlat ang liwanag ng espada, at ang Chaotic Sword Wheel na nasa Scarlet Sky Sword ay tumagos sa depensa na kalasag ni Hasa. Ang malakas na Sword Wheel ay sumabog kaagad at nagbanta na lumunin si Hasa ng buo. Bagaman si Hasa ay early stage level 2 Paragon, masyadong mabilis ang atake ni Severin upang makaiwas siya. Ramdam niya ang pagguho ng kanyang laman, dugo, at kaluluwa, at sobrang lakas na hindi kayang labanan. Hindi. Sigaw ni Hasa ng may sama ng loob bago siya namatay. Matapos patayin si Hasa, kumislap ang mga mata ni Severin ng malamig habang tumingin sa papalapit na berdeng palayok. Itinaas niya ang kamay, at bahagyang kinerba ang mga daliri, at pinagsama ang kapangyarihan ng dugo at enerhiya sa kanyang palad. Hinawakan niya ang maliit na palayok. Hindi nagdulot ito ng kalat na karne at dugo gaya ng inaasahan. Sa halip, naglabas ito ng tunog na parang dalawang metal plate ang nagtagpo. Natigilan si Zia nang makita si Severin na hawak ang kanyang superior quality spiritual treasure gamit ang hubad na kamay. Bago siya makabawi, narinig niya ang matinis na sigaw ni Hasa.
Nagbago ang ekspresyon niya at nagkaroon ng matinding takot. Ramdam ng kanyang divine senses ang kakaibang pagkawala ng aura ni Hasa, at tumingin siya kay Severin nang hindi makapaniwala. Level 2 Paragon ka. Inakala niyang ang kanilang pinagsamang atake kay Severin kasama si Hasa ay sapat upang pilitin si Severin na umatras man lang, dahil ang una niyang inaasahan sa lakas ni Severin ay level 1 Paragon lang ang naabot kamakailan. Hindi inasahan ni Zia na mas malakas pa si Severin at nakamit na ang level 2 Paragon.